6 na araw matapos sagupitin ng bagyong Yolanda ang malaking bahagi ng Visayas, bigo pa rin tuluyang matugunan ng mga otoridad ang samot-saring problema ng mga nakaligtas sa bagyo. Maraming kapos sa pagkain, tubig at disenteng matutuluyan. Makibalita tayo kay Charis Victorio. Tuwing ganitong panahon, pangkaraniwan na lang na makita ang mga bata sa kalsada na namamasko. Pero hindi ganito ang tagpo para sa mga bata sa bayan ng Dulag sa Leyte. Hindi kasi aginaldo ang hinihingi nila, kundi kahit anong pwedeng makain. Kanya-kanyang diskarte ang mga paslit para lang mapunan ang kumakalam nilang sikmura. Napilitan namang sumali sa looting ang ilang menor de edad sa Palo, Leyte. Muntik na nga silang pagbabarili ng Philippine Army matapos makatanggap ng sumbong na armado sila at hinihinalang ng ransak sa isang bodega ng palay. Inunahan na namin. Pinutokan na namin pero hindi pa naman namin tinarget pa. Para mag-drop lang. Bukod sa problema sa pagkain, wala ring matinong masisinungan pagsapit ng gabi ang mga nakaligtas sa bagyo. Gaya na lamang sa Leyte, wala nang mapapakinabangan sa mga nawasak na bahay, kaya pahirapan ang sitwasyon tuwing magdidilim na. Base sa pinakahuling tala ng NDRRMC, mahigit 200,000 bahay ang nasira ng bagyo. Mahigit kalahati sa mga ito, hindi na pwedeng buuin pang muli. Problema rin ang malinis na tubig, kaya malaking tulong ang pagdating sa bansa ng mga Amerikanong sundalong may dalang water treatment facility na kayang maglinis ng tubig mula sa dagat para maging inumin. Nagkakaubusan na rin ng supply ng gasolina sa Borongan, Eastern Samar. Napilitan tuloy ang ilang establishmentong magsara na lang. Umaaray na rin maging mga tsuper na hindi na makapamasada. Ngayon, wala na dahil isang tangke lang laman ng gasolina. Pag naubos na, wala na. Hindi na bibiyahin po na. Wala nang kita ng tricycle. Charis Victorio, Nagbabalita, Pilipinas.